Ang sirang madaling araw, ang matatag at paulit-ulit na tunog ng monitor sa pribadong silid ng St. Jude Hospital sa Makati ay bumubulong sa esterilisadong katahimikan. Si Enrique Rick Valenzuela, na nakasuot ng tradisyonal na barong Tagalog na bahagya, pang may lukot-lukot mula sa madaliang paglipad mula Cebu, ay nakatayo doon, tulala. Ang tanawin sa kanyang harapan ay isang bangungot na nagiging totoo. Si Lino, ang 6 na taong gulang niyang anak, ay walang kibo sa malawak na higaan ng ospital. Ang suot nitong damit ospital ay may maliit na tuyong mansa ng dugo malapit sa kwelyo. Ang manipis na harang ng oxygen ay halos hindi na maitago ang maputla at namumutla nitong labi. Ang bawat mahinang tibok ng makina ay tila nagpapahiwatig ng kanyang sariling tibok ng puso o kaya'y isang paalala ng lalong lumalamig na kapaligiran. Nararamdaman ni Rick ang lamig, hindi lang mula sa aircon, kundi mula sa puso niya na tila pinipiga ng isang hindi nakikitang kamay. Sa tabi ng kama ni Lino ay nakatayo si Serena, ang pangalawang asawa ni Rick. Nakasuot siya ng isang eleganteng berdeng emerald na bestidang sutla, napakapino at mukhang hindi nababagay sa sitwasyon. Ang kanyang mga mata ay may bakas ng luha at kumalat na maskara, ngunit sa kabila ng pagsisikap niyang ipakita ang kalungkutan, may isang matinding lamig na bumabalot sa kanyang titig. Ito ang lamig na tila tumagos sa lahat ng pilit niyang ipinapakita. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang puting unan ng ospital, nakakapit dito ng kakaiba. Hindi tulad ng isang taong nagmamalasakit, kundi parang isang taong may pinanghahawakang matinding damdamin. Ang puso ni Rick ay dinudurog ng matinding pighati at takot. Pinilit niyang panatilihin ang kanyang kalmado. Ang tinig niya, bagaman mababa, ay may taglay na kapangyarihan na tila lumalagpas sa katahimikan ng silid. Serena, anong ginagawa mo? Parang binuhusan ng malamig na tubig si Serena. Nabigla siya at ang unan ay biglang bumagsak sa sahig, gumawa ng isang malabong tunog sa gitna ng katahimikan. Nagmamadali siyang humingi ng paumanhin, ipinapasa ang sisi sa matinding takot at labis na pagkabahala. Ang kanyang mga salita ay nagkakabuhol-buhol at ang kanyang mukha ay pilit na ipinapakita ang pagdurusa. Mabilis na isinalaysay ni Serena na naging maselan daw si Lino sa hapunan. Nagkamali raw siya at napakain ng bata ng mani na cookies. Nakalimutan niyang may matinding allergy si Lino. Pagkatapos, nang simulang umubo ng malala ang bata at nawalan ng malay, natakot daw siya at hindi alam kung ano ang gagawin. Ang kanyang boses ay nanginginig, halos pabulong, pilit na pinaniniwala ang sarili sa kwento. Pero para kay Rick, ang bawat salita niya ay tila nagdaragdag lamang ng mga butas sa isang lumulubog na barko. Ngunit ang mga salita ni Serena ay tila hindi tugma sa nanginginig na tawag ni Manang Rosa. Si Manang Rosa, ang tapat na katulong na nag-alaga kay Lino mula pa noong bata, ay tumawag kay Rick na halos hindi na maintindihan ang mga salita. Mani! Serena sumisigaw. Ang unan. Ang mga salitang ito ay patuloy na bumubulong sa isip ni Rick, hindi tumutugma sa pilit na pagpapaliwanag ni Serena. Nakita ni Rick na si Serena ay hindi man lang lumalapit kay Lino. Hindi niya hinawakan ang anak ni hinaplos ang noo nito. Nakatayo lang siya roon, parang isang estatwa, sa kabila ng kritikal na kalagayan ng bata. Ang mga luha ni Serena ay tila para sa sarili niya, hindi para kay Lino. Ang kanyang pag-arte ay tila para kay Rick, para maawa siya, para paniwalaan ang kanyang kwento. Ang lamig sa mga mata niya ay nagpatunay sa isang mas malalim na katotohanan na nagsisimulang magbuka sa isip ni Rick. Ang matinding pagod sa paglalakbay, ang kaba, at ang napakaraming emosyon ay naghalo sa loob ni Rick. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang makakita ng mas malinaw sa kabila ng kanyang sariling pagtanggi. May mali. May labis na mali. Malumanay na lumapit si Rick kay Lino, lumuhod sa tabi ng kama.
Naramdaman niya ang mahinang hininga ng anak, ang bilis ng tibok ng puso nito sa ilalim ng payat na dibdib. Ang mainit na luha ay umagos sa kanyang mga pisngi nang wala siyang kamalay-malay. Ito ang kanyang anak, ang dahilan ng kanyang buhay, at ngayon ay nakahiga ito ng walang malay, tila nilalamon ng isang kadiliman. Ang kirot ay higit pa sa anumang naisip niya. Dahan-dahan, tumayo si Rick at humarap kay Serena. Ang kanyang mga mata ay nagbago. Hindi na ito ang tingin ng isang asawa na nagmamahal ni ng isang taong nag-aalinlangan. Ito ay ang tingin ng isang ama na nagsisimulang makakita ng panganib, ng isang lalaki na pilit na inilalabas ang katotohanan mula sa labirint ng mga kasinungalingan. Ang kanyang boses, bagaman mahina pa rin, ay puno ng hindi matitinag na determinasyon. Tumawag si Manang Rosa. Tumigil si Rick. Pinagmamasdan ang bawat reaksyon sa mukha ni Serena. Sabi niya, "May ginawa ka. Sabihin mo sa akin ang eksaktong nangyari, ngayon." Ang huling salita ay tila isang balang tumagos sa katahimikan, sumisira sa pader ng mga kasinungalingan na pilit na itinatayo ni Serena. Ang silid ay tila lumiit. Ang tensyon ay bumibigat, at ang liwanag ng umaga na sumisilip sa bintana ay tila nagiging mas madilim. Mga bali sa perpektong larawan, ang pinto ng silid ni Lino ay dahan-dahang sumara sa likod ni Rick, at ang bawat ingay ay tila nagpapabigat sa katahimikan na bumabalot sa kanya. Naiwan si Serena sa loob, nakikipaglaban sa sarili niyang mga demonyo o marahil ay naghahanap ng panibagong maskara. Ngunit para kay Rick, ang maskara ay nalaglag na. Ang kanyang puso na dati puno ng pagmamahal at pagtitiwala ay ngayon nagsisimulang magbuo ng mga katanungan, ng mga butas na unti-unting lumalawak sa larawan ng perpektong buhay na pilit niyang pinanghahawakan. Ilang taon na nga ba ang nakalipas? Para kay Rick, tila kahapon lang nang muling magkaroon ng kulay ang kanyang mundo. Naaalala niya ang dilim pagkatapos mawala si Sofia, ang kanyang unang asawa at ina ni Lino. Ang kawalan ni Sofia ay nag-iwan ng malalim na sugat, hindi lamang sa kanyang puso, kundi maging sa buhay ni Lino, na nooy napakabata pa. Nagsumikap si Rick na maging ama at ina sa kanyang anak, ngunit ang mundo ng pagiging isang tycoon sa real estate ay humihingi ng marami sa kanyang oras. Si Lino ang kanyang lahat, ang kanyang inspirasyon. Ngunit ang pighati ay bumabalot pa rin sa kanilang munting pamilya. At pagkatapos, dumating si Serena. Isang modelo ng fashion na kasing ningning ng sinag ng araw sa Manila Bay tuwing takip silim. Mas bata kay Rick ng halos 2 dekada, may mga mata siyang kasing itim ng gabi, ngunit puno ng misteryo at pangako. Ang kanyang boses ay parang isang awit, ang kanyang ngiti ay nakakabighani. Mabilis siyang nakakuha ng lugar sa puso ni Rick, sa puso ng isang lalaking matagal nang nawala ng pag-asa sa pag-ibig. Ipinakita ni Serena ang kanyang sarili bilang isang anghel, isang tagapagligtas. Mahusay siyang makitungo sa publiko, laging nakangiti, laging handang suportahan si Rick sa bawat social event. Lalo na, ipinakita niya ang pagmamahal kay Lino. Sa mga unang buwan ng kanilang relasyon, madalas siyang nakikitang nakikipaglaro sa bata, nagbabasa ng mga kwento sa kanya, at nagpapanggap na masayang ina. "Ang cute-cute ni Lino, Rick," sabi niya, habang hinahaplos ang buhok ng bata. "Maswerte ka dahil meron kang anghel na anak." Pinaniniwalaan niya si Rick na isa siyang perpektong stepmother, na ipagpapatuloy niya ang pagmamahal na naiwan ni Sofia. Si Rick, na abala sa kanyang mga negosyo at puno ng kalungkutan, ay buong pusong nagtiwala. Nakita niya ang isang pamilya na muling nabuo, isang perpektong larawan na ilalahad sa mundo. Ang larawang iyon ay, sa kanyang isip, sapat na upang punan ng anumang nawawalang bahagi ng kanyang buhay. Ngunit ang flashback ay biglang naglaho, napalitan ng pait ng kasalukuyan. Ang pagdududa ay bumabalot kay Rick, nagpapalabas ng mga anino sa bawat sulok ng kanyang alaala. Huminga siya ng malalim,
Pinilit na linawin ang isip at lumakad patungo sa waiting area kung saan nakaupo si Manang Rosa. Ang matanda ay nakayuko. Ang mga kamay ay nanginginig na pinagdaop sa kanyang kandungan. Ang kanyang mga mata na karaniwan ay may bahid ng kalabuan ay ngayoy puno ng takot at pag-aalala. Manang, tawag ni Rick, umupo sa tabi ng matanda. Ang kanyang boses ay pilit niyang pinananatiling kalmado, ngunit ang kalooban niya ay nanginginig. Kwentuhan mo ako. Eksakto kung ano ang nangyari. Tiningnan ni Manang Rosa si Rick. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng katiyakan. Si Manang Rosa, maliit at payat, ay nagtrabaho para sa pamilya Valenzuela sa loob ng mahigit 30 taon. Siya ang nag-alaga kay Rick noong bata pa at si Lino ang apo na hindi niya naging anak. Ang kanyang mga kamay ay may mga kulubot ng panahon, ngunit ang kanyang isip ay nanatiling matalas. Rick, anak, nagsimula si Manang. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Kagabi. Mahirap kumain si Lino. Alam mo naman, minsan ay ayaw kumain ng bata. Tapos, biglang may dumating na mga cookies sa delivery, peanut butter. Nagustuhan ni Serena, kaya kinuha niya. Yumuko si Manang Rosa, tila nahihirapang ipagpatuloy ang kwento. Alam mo naman, Rick, bawal na bawal ang money kay Lino. Ilang beses ko na sinabi kay Ma'am Serena. Lagi naman niyang sinasabi na, "Oh, Manang, alam ko." Pero kagabi, huminto si Manang Rosa at hinawakan ni Rick ang kanyang kamay upang bigyan ng lakas ng loob. Ano ang nangyari, Manang? Pinilit niya si Lino, Rick, kahit ayaw na ng bata. Sabi niya, "Kainin mo yan, Lino, kung hindi kita kakausapin." Sinigawan niya ang bata. Nakita ko, Rick. Nakita ko na umiiyak si Lino habang kinakain yung cookies. Tapos biglang umubo siya ng malakas, namumutla. Alam ko agad na allergic reaction. Doon, bumigat ang hininga ni Manang Rosa. Agad kong kinuha ang EpiPen sa medicine cabinet. Alam ko kung saan nakalagay. Nang bumalik ako, nakita ko si Ma'am Serena. Ang boses ni Manang ay nanginginig na. Ang kanyang mga mata ay lumuluha. Nakita ko siya, Rick, hawak niya yung unan. Nakatayo sa ibabaw ni Lino. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya, pero parang dinidikit niya. Agad akong sumigaw. "Ma'am Serena, ano yan?" Bigla siyang nagulat, nabitawan ng unan. Agad kong tinurukan si Lino at tumawag ako ng ambulansya at ikaw. Ang kanyang mga luha ay tuloy-tuloy nang bumuhos. Kung hindi lang ako nakabalik, Rick, hindi ko alam kung anong mangyayari. Ang bawat salita ni Manang Rosa ay tila isang matalim na piraso ng salamin na tumutusok sa puso ni Rick. Ang kanyang mga mata ay nagsusunog sa galit at pighati. Ngunit bago pa siya makapagsalita, lumabas si Serena mula sa silid ni Lino. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagpapanggap ng kalungkutan. "Rick, ano ang sinasabi ng matanda na yan?" Sabi ni Serena. Ang kanyang boses ay bahagyang napataas. "Manang, hindi mo alam ang sinasabi mo. Gulong-gulo ka lang dahil sa nangyari kay Lino. Matanda ka na, Manang. Baka nalilito ka na." Lumapit si Serena kay Rick. Hinawakan ang braso nito at ang kanyang mga mata ay puno ng luha. "Rick, maniwala ka sa akin. Nataranta lang ako. Alam mo naman, hindi ko pa naranasan ang maging ina. Mahirap ang maging stepmother, Rick. Ang daming pressure. Kailangan kong magpakita ng perpektong pamilya para sa'yo, para sa negosyo mo. Hindi ko sinasadya ang nangyari. Nakalimutan ko lang talaga ang allergy ni Lino sa pagmamadali. Pilit niyang ipinagtanggol ang kanyang sarili. Nagpapakita ng labis na pagdurusa, nagmamakaawa para sa pag-unawa. Ang kanyang mga salita ay puno ng pagiging biktima, na tila siya ang pinakanahirapan sa lahat. Ngunit sa mga mata ni Rick, ang lambing sa mga salita ni Serena ay hindi na epektibo. Ang kanyang pagdududa ay lalong lumalim. Bumubuo ng isang pattern na unti-unting lumilinaw. Hindi pa siya nakakaramdam ng tunay na pagmamahal
mula kay Serena para kay Lino. Madalas siyang marinig na nagrereklamo tungkol sa kakulitan ni Lino o kung gaano kahirap itong pakainin. Ang kanyang mga pampublikong pagpapakita ng pagmamahal ay laging para sa kamera, hindi sa pribadong sandali. At ngayon, ang mga maliliit na pangyayari noon ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Ang mga biglaang pagkahulog ni Lino na walang nakakita. Ang mga kakaibang sakit ng bata na walang malinaw na paliwanag. Ang mga salita ni Serena na tila nagsasaad ng pag-aalala, ngunit ang kanyang mga mata ay laging malamig, walang emosyon. Ang lahat ng ito ay bumalik sa isip ni Rick, parang mga piraso ng isang puzzle na ngayon ay nagsisimulang magbuo ng isang nakakagimbal na larawan. Ang pagmamahal ni Rick kay Serena ay hindi pa tuluyang nawawala, ngunit ang kanyang pagiging ama ay mas malakas. Ang kanyang instinct ay nagsasabi sa kanya na may mas malalim na katotohanan na itinatago. Hindi na ito usapin ng simpleng pagkakataranta o pagkakamali. Ito ay isang bagay na mas masama, mas madilim. Bumitaw si Rick sa pagkakahawak ni Serena. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Serena, kailangan nating malaman ang buong katotohanan. Ang kanyang boses ay naging matatag, puno ng awtoridad na matagal nang hindi niya ipinapakita sa kanyang asawa. Hindi ko hahayaan na walang linaw ang nangyari sa anak ko. Tumayo siya. Ang kanyang desisyon ay matatag. Kukuha ako ng private investigator at kukuha rin ako ng abogado. Tiningnan niya si Serena ng direkta sa mata. Sisiguraduhin kong iimbestigahan ng lahat. Magsisimula tayo sa medical records ni Lino at sa lahat ng security camera sa ospital na ito at sa bahay. Lahat. Ang mga mata ni Serena ay nanlaki sa gulat. Ang kanyang luha ay biglang natuyo. Ang kanyang maskara ay nagsimulang gumuho at sa likod nito ay lumabas ang isang anino ng pagkabahala, ng galit at ng isang bagay na mas masama. Ngunit si Rick ay hindi na nagpatinag. Ang kanyang pighati at galit ay naging gasolina ng kanyang determinasyon. Si Lino ang kanyang prioridad. At para kay Lino, gagawin niya ang lahat. Rick, ano ang sinasabi mo? Tanong ni Serena. Ang kanyang boses ay tila isang bulong. Pinagdududahan mo ba ako? Ngunit hindi na sumagot si Rick. Tumalikod siya at lumabas upang gawin ang kanyang mga tawag. Ang kanyang isip ay puno ng isang misyon upang malaman ang katotohanan gaano man ito kasakit. Ang larawan ng perpektong pamilya ay gumuho na. Ngayon, oras na upang buuin ang mga piraso ng sirang salamin upang makita ang tunay na refleksyon sa likod ng lahat ng kasinungalingan. Ang walang takip na katotohanan. Ang mga araw na sumunod ay tila lumipas sa isang laging dilim na ulap. Para kay Rick, ang bawat sandali ng paghihintay ay isang pagpapahirap. Bawat pagring ng telepono ay nagpapataas ng kanyang kaba. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may isang bagong lakas na nag-ugat sa kanyang puso. Ang matinding pagmamahal at pangako kay Lino. Hindi na siya si Rick Valenzuela na nabulag ng pag-ibig at pagpapanggap. Siya na ngayon ang isang ama na handang gawin ang lahat para sa kanyang anak. Dumating ang kanyang private investigator, si Mang Tonyo, isang retiradong pulis na mayroong matalas na mata para sa detalye at malawak na koneksyon sa ilalim ng lupa ng Maynila. Kasama niya si Attorney de la Cruz, isang batikang abogado na kilala sa kanyang hindi natitinag na paninindigan at kakayahang harapin ang mga kaso. Gaano man ito komplikado, isinara nila ang kanilang sarili sa isang pribadong silid sa ospital. Ang kanilang mga mukha ay seryoso, halos walang emosyon. Rick, mayroon kaming ilang impormasyon tungkol kay Serena. Simula ni Mang Tonyo, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may kakaibang bigat. Mayroon siyang isang folder na inilapag sa mesa. Hindi ganoon kadali makahanap ng impormasyon, Rick. Si Serena o ang buong pangalan niya, si Serena Reyes Salvador, ay napakatuso sa pagtatago ng kanyang nakaraan. Habang binubuksan ni Mang Tonyo ang folder, nagpatuloy siya. Una,
ang kanyang mga relasyon bago ka. Lahat ay maikli, mayaman ng mga lalaki, at palaging nagtatapos sa mga malalaking utang na naiwan niya o mga pilit na utang na pinansyal na ipinapasa sa kanila. Mayroong isang kaso ng estafa na na-dismiss dahil walang sapat na ebidensya, ngunit ang modus operandi ay malinaw. Mahilig siyang mangutang at kung hindi niya makukuha ang gusto niya, gagawa siya ng paraan. Napako ang tingin ni Rick sa folder. Utang? Oo, Rick. Malaki. Ang lifestyle niya ay hindi kaya ng kinikita niya bilang modelo. Ang kanyang mga magulang ay hindi rin mayaman. Mayroong malaking discrepancy sa ipinapakita niya at sa realidad ng kanyang pananalapi. Ngunit ang sumunod na revelasyon ang lalong nagpatindig ng balahibo ni Rick. At mayroon pa, Rick, patuloy ni Mang Tonyo. 5 taon bago kayo magkakilala, may namatay na tiyahin niya sa probinsya. Isang matandang babae na wala ng ibang pamilya, namatay sa sakit. Si Serena ang tanging tagapagmana. Ang kaso ay sarado na. Natural na pagkamatay, ngunit ang mga kapitbahay ay may kakaibang sinasabi na bago mamatay ang tiyahin, madalas daw bumibisita si Serena at madalas daw may mga hindi pagkakaintindihan. Ang matanda, na datay malakas, ay biglang nanghina at ang mga ari-arian, lahat ay napunta kay Serena ng napakabilis. Nagkaroon ng lamig sa loob ni Rick, isang pakiramdam na tila may malaking ahas na bumabalot sa kanyang puso. Ito ay higit pa sa pagtatago ng mga utang. Ito ay isang bagay na mas malalim, mas masama. Nagtago si Serena sa likod ng kanyang ganda, ngunit sa ilalim nito ay mayroong isang bagay na ganap na madilim. Ngayon, sa pinakamahalagang bahagi, sabi ni Atoy de la Cruz, ang kanyang boses ay malalim at seryoso. Kinuha niya ang isang USB drive. Nakuha na namin ang video mula sa security cameras ng ospital. Kinuha din namin ang video mula sa bahay ninyo sa araw na yon. Mayroong isang camera na nakatutok sa dining area. Humawak si Rick sa upuan. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Tila gusto nang tumalon mula sa kanyang dibdib. Pinatugtog ni Atty. Malad de la Cruz ang video. Ang unang bahagi ng video ay mula sa dining area ng kanilang mansyon. Kulay itim at puti, ngunit malinaw. Makikita si Lino na nakaupo sa mesa, tila walang ganang kumain. Sa harap niya ay may isang plato ng pagkain at sa tabi nito ay isang plastic bag ng cookies. Peanut butter cookies. Lumabas si Serena, nakasuot ng pangbahay ngunit maayos pa rin ang ayos. Mayroon siyang matalas na tingin sa kanyang mga mata. Sinimulan niya ang pagpilit kay Lino. Hindi malinaw ang boses, ngunit ang kanyang mga galaw ay nagsasalita. Itinuturo niya ang cookies at pilit na pinapakain si Lino. Umiling si Lino, umiyak, at subukang itago ang kanyang mukha. Ngunit pilit siyang pinapakain ni Serena. Nakita ni Rick ang pagtaas ng boses ni Serena. Ang kanyang mukha ay nagiging mas seryoso. Ang kamay ni Lino ay ginamit upang itulak ang cookie, ngunit pilit pa rin itong isinusubo ni Serena. Ang kamera ay hindi makita ang mukha ni Lino, ngunit ang kanyang maliliit na balikat ay nanginginig. Sa huli, kinain niya ang cookies. Pagkatapos ng ilang sandali, sinimulang umubo ni Lino. Una ay mahina, pagkatapos ay malakas. Hawak niya ang kanyang lalamunan. Si Serena ay nakatayo lamang, walang reaksyon, walang pag-aalala. Tinitigan niya lang si Lino. Pagkatapos, tumakbo si Manang Rosa papunta sa kusina. At pagkatapos, nawala ng malay si Lino. Si Serena ay lumapit. Tinitigan ng bata, ngunit hindi siya ginagalaw. Ang video ay lumipat sa isang feed mula sa ospital. Sa isang maliit na monitor, nakita ni Rick ang sarili niya na papasok sa elevator. Ang sumunod na scene ay mula sa corridor. Nakita si Serena na mabilis na naglalakad papunta sa silid ni Lino, pumasok. Pagkatapos, ang video ay lumipat sa isang kamera na nakatutok sa loob ng silid. Isang espesyal na kamera para sa mga emergency cases. Nakahiga si Lino sa kama, walang malay.
Lumapit si Serena. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, walang luha, walang pag-aalala. Nanginginig ang kamay ni Rick habang pinapanood ang bawat detalye. Hawak pa rin ni Serena ang puting unan ng ospital. Lumapit siya kay Lino. Hindi siya yumuko upang hawakan ng bata o upang tingnan ang kanyang hininga. Sa halip, dahan-dahan, dahan-dahan, itinaas niya ang unan. Ang kanyang mga labi ay gumagalaw, tila may ibinubulong siya. Mga salitang hindi maririnig, ngunit ang kanyang tingin ay matalim, puno ng matinding galit at lamig. Pagkatapos, ang nakakakilabot na sandali, dahan-dahan, ngunit may buong kapusukan, idiniin ni Serena ang unan sa mukha ni Lino. Hindi niya ginamit ang kanyang buong lakas, ngunit sapat na yon upang ang maliliit na kamay ni Lino ay bahagyang kumibot. Parang gusto niyang lumaban, ngunit wala siyang lakas. Ipinikit ni Rick ang kanyang mga mata, ngunit hindi niya kayang pigilan ang sarili na tingnan. Nananatili si Serena sa posisyong yon. Ang kanyang mukha ay blangko, sa loob ng ilang segundo na tila walang hanggan. Ang mga kamay ni Rick ay nanginginig. Sa loob ng ilang sandali na yon, tila pinipiga ang buhay sa kanyang anak. Pagkatapos, biglang binawi ni Serena ang unan, tumalikod at lumakad papunta sa isang sulok ng silid. Ang kanyang mukha ay nanatiling blangko, ngunit may isang mabilis na pagtingin sa pinto. Tila nagtatago ng isang bagay at pagkatapos, ang tunog ng elevator. Ang tunog na yon ang naghatid kay Rick sa silid. Ang tunog na yon ang nagtulak kay Serena na mag-adjust, maglagay ng maskara ng pag-aalala at pagkabahala. Ang lahat ay perpektong nagtugma sa kwento ni Manang Rosa at sa kanyang sariling hinala. Patay na ang video. Ang katahimikan sa silid ay mas mabigat pa kaysa dati. Pakiramdam ni Rick ay nawawalan siya ng hininga. Ang kanyang dugo ay nanlalamig sa kanyang mga ugat. Ang babaeng minahal niya, ang babaeng pinagkatiwalaan niya sa kanyang anak, ay isang halimaw. Hindi pa natatapos ang lahat. Biglang bumukas ang pinto. Si Serena. Pumasok siya. Ang kanyang mukha ay puno pa rin ng pagpapanggap ng kalungkutan, ngunit may bahid na ngayon ng pagkabalisa. Siguro ay naramdaman niya ang kakaibang katahimikan sa loob o ang matinding bigat ng tensyon. "Rick, anong nangyayari?" tanong niya. Ang kanyang boses ay tila isang bulong. Walang imik si Rick. Tumayo siya. Ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Serena. Walang galit sa kanyang mukha, walang awa. Lamang ang isang malalim, nakakatakot na kalmado. Biglang nakita ni Serena ang monitor, ang itim at puting imahe na nagpapakita ng huling bahagi ng video. Siya mismo na nakatayo sa ibabaw ni Lino. Ang kanyang mata ay nanlaki. Ang kanyang bibig ay bumuka. Hindi totoo yan. Rick, naniniwala ka ba sa video na yan? Mali yan. Sumigaw siya, ang kanyang boses ay nagiging histerya. Huwag kang maniwala sa kanila, Rick. Ako lang ang kasama mo. Ako ang asawa mo. Pero huli na ang lahat. Ang maskara ay tuluyan ng nabasag. Ang kanyang mga sigaw ay puno ng pagtanggi, ng pagsubok na takasan ang katotohanan. Lumapit si Rick. Ang bawat hakbang ay tila isang martilyo na bumabagsak sa pader ng mga kasinungalingan. "Hindi na ako magpapabola sa'yo, Serena." Sabi niya, ang kanyang boses ay mababa at malalim, mas nakakatakot kaysa anumang sigaw. "Gusto mo akong makitang nagdurusa. Gusto mo akong kaawaan. Gusto mong kontrolin ng lahat." Ang bawat salita ay tumatago sa balat ni Serena, nagpapabagsak sa kanya. "Halos pinatay mo ang anak ko, Serena." Patuloy ni Rick. Ang kanyang mga mata ay tila apoy na nagliliyab sa ilalim ng kalmadong mukha. Para lang ipaalala sa akin kung ano ang pakiramdam ng matinding takot. Tumingin si Rick sa monitor at pagkatapos ay kay Serena. "Manang Rosa ang nagsabi sa akin, hindi lang siya basta matanda. Siya ang pamilya ko. Ikaw. Ikaw ang walang puso." Kinuha ni Rick ang telepono. "Atty. Shark de la Cruz, pakitawag ang pulis. Gusto kong arestuhin siya."
Nanlaki ang mga mata ni Serena. Ang kanyang mukha ay putlang-putla. Hindi! Rick, hindi mo magagawa yan. Ako ang asawa mo. Mahal kita, Rick. Sumisigaw siya. Lumuhod sa paanan ni Rick. Pilit na kumakapit sa kanyang huling pag-asa. Ngunit walang emosyon si Rick. Tinitigan niya lang si Serena, na tila tinititigan niya ang isang estranghero, isang halimaw na nagpanggap bilang isang anghel. Ang pag-ibig na naramdaman niya para sa babaeng ito ay tuluyan ng namatay. Dumating ang mga pulis, mabilis at propesyonal. Dinakip nila si Serena, ang kanyang mga sigaw ay naging mga iyak, ang kanyang mga pakiusap ay walang narinig. Rick, huwag mo akong iwan. Mahal kita. Hindi ko ginusto yan. Habang inilalabas si Serena, nakatayo lang si Rick. Ang kanyang mga mata ay walang kukurap na nakatingin sa kung saan siya nawala. Ang kanyang puso ay parang bato. Ang silid ay biglang naging tahimik muli. Tanging ang tunog ng monitor ni Lino ang naririnig. Nakatayo si Rick sa loob ng ilang sandali, nakatitig sa blangkong screen. Ang kanyang mundo ay gumuho, ngunit sa pagguho na yon, mayroong isang paglilinaw. Ang mga kasinungalingan ay naglaho, at ang katotohanan, gaano man kasakit, ay naroon na. Dahan-dahan, lumapit siya sa kama ni Lino. Yumuko siya, at hinawakan ang kamay ng kanyang anak. Mainit. Ang hininga ni Lino ay nananatiling mahina, ngunit naroon. Biglang, dahan-dahang gumalaw ang mga mata ni Lino. Unti-unti itong bumukas, ang kanyang mga mata ay nananatiling malabo. Daddy? Isang mahina, halos hindi marinig na bulong. Hindi napigilan ni Rick ang kanyang mga luha. Bumuhos ang lahat ng emosyon na kanyang pinigilan. Ang takot, ang galit, ang pighati, at ang matinding pagmamahal. Yumuko siya at mahigpit na niyakap ang kanyang anak. Pilit na nag-iingat sa mga tubo at kagamitan. Nandito na si Daddy, anak. Bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Ligtas ka na, anak ko. Ligtas ka na. Ang hininga ni Lino ay bahagyang bumigat, tila nagpapahiwatig ng kanyang pag-amin. Ang lamig sa puso ni Rick ay dahan-dahang nawawala, napapalitan ng isang mainit, ngunit masakit na pag-asa. Ang laban ay hindi pa tapos, ngunit ngayon, mayroon na siyang dahilan upang lumaban ng buong puso. Para kay Lino, ang mga araw na sumunod sa pagdakip kay Serena ay tila isang malaking, maingay na bagyo na bumalot sa buong Maynila at lalo na sa buhay ng pamilya Valenzuela. Ang kaso ni Serena Reyes Salvador, isang dating modelo at asawa ng kilalang real estate tycoon na si Enrique Valenzuela, na inakusahan ng tangkang pagpatay sa kanyang stepson, ay sumabog sa lahat ng pahayagan, balita sa telebisyon at social media. Ang pangalan ni Rick, na dati simbolo ng kapangyarihan at respeto, ay ngayoy iniuugnay sa isang malagim na trahedya ng pamilya. Ang mansyon ni Rick, na dati isang pribadong santuwaryo, ay ngayoy sentro ng pagsubaybay ng media. Mga reporter na may mga kamera at mikropono ay nakabantay sa bawat galaw, bawat anino. Ang mga dating katrabaho ni Rick at mga kasamahan sa negosyo ay nagpahayag ng kanilang pagkabigla at pakikiramay. Ngunit sa likod ng mga salitang yon ay mayroong pagtataka, paghuhusga. Paano nangyari ito sa isang pamilyang tila perpekto sa mata ng publiko? Si Rick ay nagpakita ng isang matibay na paninindigan sa harap ng media. Sa isang press conference na gaganapin sa labas ng kanyang opisina, na tila hinamon ng mundo na makita ang kanyang pighati, nagsalita siya ng may dignidad, ngunit may matinding sakit sa kanyang boses. Ang pamilya Valenzuela ay dumaranas ng isang hindi mailarawang trahedya. Nagsimula siya. Ang kanyang tinig ay may bahid ng emosyon, ngunit nananatiling kontrolado. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, ang aking anak, si Lino, ay ang aking inspirasyon at ang aking lakas. Gagawin ko ang lahat para sa kanya. Sisiguraduhin kong makakamit ang katarungan, hindi lamang para kay Lino, kundi para sa lahat ng mga bata na biktima ng pang-aabuso.
Ang kanyang mga salita ay tumagos sa puso ng marami, nagbunga ng agos ng suporta mula sa mga ordinaryong mamamayan, mga kapwa magulang, at mga tagapagtaguyod ng karapatan ng bata. Ang mga mensahe ng pakikiramay at pagsuporta ay bumaha sa kanyang email at social media na nagbigay ng kaunting liwanag sa madilim niyang mundo. Si Attorney De La Cruz, na kilala sa kanyang pagiging profesional at matalas na isip, ay nagsimulang magbuo ng kaso. Ang kanyang opisina ay naging sentro ng paghahanap ng katotohanan. Kasama niya, si Mang Tonyo, ang private investigator, ay lumikom ng mga ebidensya na hindi lamang sa insidente sa ospital, kundi sa buong kasaysayan ng pang-aabuso ni Serena. Rick, kailangan nating ipinta ang isang malinaw na larawan ng kung sino talaga si Serena. Sabi ni Atay De La Cruz sa isang pulong nila, hindi ito tungkol lang sa tangkang pagpatay. Ito ay tungkol sa isang pattern ng pag-uugali. Isang pagkatao na nagtatago sa likod ng ganda. Ang unang hakbang ay ang pakikipanayam sa mga dating katulong. Ang mga nakaraang manang o ate na nagtrabaho sa bahay ng Valenzuela ay nagbigay ng mga testimonya na nagpatibay sa mga hinala. May isang dating katulong na nagsabi kung paano narinig niyang pinagagalitan ni Serena si Lino sa banyo, na sinasabing walang kwenta ka, sayang ka sa pera ni daddy mo. Mayroon namang isa na nagsabi kung paano madalas na nawawala ang mga laruan ni Lino at kapag hinahanap ay makikita na sirang-sira sa basurahan. Ang mga kwento ng mga accidents ni Lino, isang pagkakataong nahulog sa hagdan, isang beses na nasunog ang daliri sa kalan habang walang tao sa kusina, ay biglang nagkaroon ng bagong kahulugan. Ngunit ang pinakamahalagang saksi ay si Manang Rosa. Sa kabila ng kanyang takot at pighati, buong tapang siyang humarap sa korte. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit ang kanyang boses ay naging matatag habang isinasalaysay niya ang lahat ng kanyang nakita. Mula sa pagpilit ni Serena kay Lino na kumain ng mani, hanggang sa nakakagimbal na sandali na nakita niya si Serena na may hawak na unan sa ibabaw ng kanyang apo. Nakita ko po siya, hukom, sabi ni Manang Rosa. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit matapang na nakatingin sa hukom. Hindi siya nalilito, hindi siya natataranta, blangko ang kanyang mukha. At ang mga salita niya na narinig kong bumubulong, wala kang kwenta, sana mamatay ka na lang, ay hindi ko malilimutan. Ang korte ay natahimik. Ang mga salita ni Manang Rosa ay hindi lamang mga ebidensya, kundi isang emosyonal na dagok na nagpapakita ng kalupitan ng isang babaeng nagpanggap na ina. Ang mga mata ng marami sa korte ay lumuha. Damang-dama ang sakit na dinanas ng bata at ang katapangan ng matandang babae. Samantala, si Serena, na nakasuot ng simpleng uniform ng bilanggo, ay nagpapakita ng isang kakaibang pagpapanggap. Ang kanyang legal team na pinamumunuan ng isang kilalang abogado na si Atarciam Ramirez. Isang abogado na kayang ipagtanggol kahit ang pinakamasamang kriminal at malamang ay binayaran ng malaking halaga mula sa yaman na naipon niya mula kay Rick, ay nagsisikap na sirain ang kredibilidad ng prosekusyon. Ipinagtanggol nila si Serena na mayroon siyang mental illness, marahil ay postpartum depression, kahit wala siyang anak kay Rick, o na nalulumbay siya dahil sa labis na pressure na ipinapataw ni Rick sa kanya upang magkaroon ng isang perpektong pamilya. Ang aking kliyente ay biktima ng isang malalim na depression at labis na pressure, sabi ni Atty. Ramirez sa kanyang pahayag. Hindi niya sinasadya ang nangyari. Siya ay may sakit. Siya ay nalilito. Pilit nilang binibigyang katwiran ang kanyang mga gawa na ginagamit ang kanyang ganda at pagiging biktima upang manipulahin ang damdamin ng korte at ng publiko. Ngunit ang kaso ay hindi lamang tungkol sa pisikal na ebidensya. Mahalaga rin ang pang-emosyonal at pang-psikolohikal na epekto nito kay Lino. Sa gabay ng kanyang pediatrician,
Dinala ni Rick si Lino sa isang child psychologist, si Dr. Reyes, isang babaeng may malambing na tinig at nakakakumbinsi na presensya. Sa loob ng ilang linggo, unti-unting binuksan ni Lino ang kanyang puso. Hindi siya direkta na nagsabi ng mga masasamang bagay, ngunit ang kanyang mga kwento ay nagpinta ng isang malinaw na larawan ng pang-aabuso. Minsan po, naglalaro kami ni Tita Serena. Simula ni Lino, ang kanyang boses ay pabulong, nakaupo sa isang maliit na upuan, kinukurot ang isang teddy bear. Ang laro po namin ay, magtatago po ako sa ilalim ng kumot. Tapos po, sasabihin niya, "Huwag kang gagalaw, Lino. Kung gagalaw ka, kakainin ka ng halimaw." Tapos po, matagal po siyang mawawala. Takot na takot po ako. Ang laro na yon, na tila inosente sa una, ay nagsimula ng magpakita ng isang mas madilim na bahagi. Tapos po, sasabihin niya, "Wala kang silbi. Malungkot si Daddy kapag nandito ka. Mas gusto niya ako kaysa sayo." Sabi niya po, "Yan, minsan po kapag wala si Daddy." Ang mga salitang ito, na sinabi ng isang inosenteng bata, ay mas masakit kaysa anumang suntok o pilit na paglunok ng mani. Ang mga lihim na banta ni Serena ay nagdulot ng malalim na takot sa puso ni Lino. Ang mga scary games na ito ay nagpakita kung paano sinubukan ni Serena na kontrolin ang bata sa pamamagitan ng takot at kung paano niya sinubukan na hiwalayin si Lino kay Rick. Ang testimonya ni Lino, kahit hindi direktang pag-akusa, ay nagbigay ng isang malakas na suporta sa kaso ng prosekusyon na si Serena ay hindi lamang basta nagkamali, kundi isang sadyang mapanlinlang at abusadong tao. Ang mga paglilitis ay nagpatuloy, araw-araw na tinitigan ng media at ng publiko. Si Rick ay laging naroon, sa likod ng kanyang abogado, laging matatag, laging nakikipaglaban. Ang kanyang mukha ay sumasalamin sa pighati ng isang ama, ngunit sa bawat sulyap niya kay Lino, na unti-unting gumagaling sa ospital, ang kanyang determinasyon ay lalong lumalakas. Ang bawat detalye ng kaso ay tila isang balang tumatagos sa puso ni Rick na nagpapaalala sa kanya ng kanyang pagkabulag at ang panganib na sinapit ng kanyang anak. Ngunit sa bawat sakit na nararamdaman niya, mayroong isang pangako na bumubuo sa kanyang puso na hindi na niya hahayaan na masaktan ang kanyang anak. Ang bagyo ng katarungan ay nagsisimula pa lamang at handa si Rick na harapin ito, gaano man ito kalakas para sa kanyang anak. Ang katapusan at paglilinis, ang mga araw ng paglilitis ay nagtapos na sa isang huling nakakabinging katahimikan sa loob ng hukuman. Ang bawat salita, bawat ebidensya, bawat luha ay tila nakabitin sa hangin, naghihintay ng huling hatol. Si Rick ay nakaupo sa kanyang upuan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa bawat isa. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa hukom. Hindi niya tiningnan si Serena na nakaupo sa kabilang panig. Ang kanyang mukha ay putlang-putla. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagkabalisa. Ang buong bansa ay nakasubaybay. Hinihintay ang pagtatapos ng isang trahedyang nagpakita ng pinakamadilim na bahagi ng pagkatao ng isang tao. Dumating ang hukom, ang kanyang mukha ay seryoso, walang emosyon. Ang bawat tao sa silid ay tila huminga ng malalim. Pagkatapos ng masusing pagdinig at pagsusuri ng lahat ng ebidensya, nagsimula ang hukom. Ang kanyang boses ay matatag at malinaw. Ang korte ay nakahanap ng sapat na batayan upang husgahan ang akusado, si Serena Reyes Salvador, na nagkasala sa kasong attempted murder at child abuse. Isang bulong ang kumalat sa loob ng hukuman. Ang mukha ni Serena ay tuluyang nabasag. Umalma siya, sumigaw ng pagtanggi, pilit na kumakapit sa kanyang abogado. "Hindi! Mali yan! Hindi ko ginawa yan!" Ngunit ang kanyang mga sigaw ay nawala sa mga pagbulong ng mga tao. Ngunit ang hukom ay nagpatuloy. Ang kanyang boses ay lalong tumibay. Ang korte ay nagpapataw ng hatol na pagkakulong ng walang piyansa at habambuhay na pagkabilanggo
na may karagdagang parusa para sa child abuse. Naway maging babala ito sa lahat ng may balak na saktan ang mga inosenteng bata. Ang hustisya ay mananaig. Para kay Rick, ang mga salita ay tila bumubulong sa kanyang tainga. Isang malaking bigat ang tila inalis sa kanyang balikat. Hindi ito kagalakan, kundi isang malalim na pakiramdam ng kaluwagan at, sa parehong oras, isang nakakapanghinayang kalungkutan. Nakamit ang hustisya, ngunit ang sakit na dinanas ni Lino at ang katotohanang nabulag siya sa isang halimaw ay mananatili. Habang inilalabas si Serena ng mga gwardya, patuloy siyang sumisigaw. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa galit at kawalan ng pag-asa. Ngunit si Rick ay hindi na tinitingnan siya. Ang kanyang tingin ay nakatutok sa labas ng bintana, kung saan ang araw ay sumisikat, nagbibigay ng bagong liwanag sa isang mundong minsan niyang inakala na magiging madilim magpakailanman. Nang matapos ang paglilitis at lumabas si Rick, sinalubong siya ng media na tila isang tsunami. Ngunit ngayon, wala na siyang takot. Hinarap niya ang mga kamera, ang kanyang boses ay kalmado. Salamat sa inyong suporta. Ang laban para sa katarungan ni Lino ay natapos na. Ngayon, ang laban para sa kanyang paghilom ay magsisimula. Ang mga sumunod na linggo ay naging panahon ng matinding pagbabago para kay Rick at Lino. Napagtanto ni Rick na ang pagiging isang tycoon sa real estate ay naglagay sa kanya sa isang pedestal, ngunit inilayo naman siya sa pinakamahalagang bagay, ang kanyang anak. Nagpasya siyang bawasan ang kanyang mga proyekto. Ipinasa ang ilan sa kanyang pinagkakatiwalaang mga kasamahan at itinuon ang kanyang oras sa bahay at sa pag-aalaga kay Lino. Hindi na siya ang laging abala na ama. Siya na ngayon ang ama na naroon, handang makinig, handang maglaro, handang maging sandalan. Ang malaking mansyon ng Valenzuela, na minsan ay sumasalamin sa kayamanan at perpektong pamilya, ay tila nalason ng presensya ni Serena. Hindi ito inilipat ni Rick. Bagkus ay ipinag-utos niya ang isang malawakang renobasyon. Ang mga sulok na minsan ay paborito ni Serena ay binago. Ang mga kulay ay pinalitan. Ang mga silid ay ginawa upang maging mas maligaya, mas maliwanag, at mas angkop sa isang batang katulad ni Lino. Ang silid tulugan ni Serena ay ginawang isang play area para kay Lino, puno ng mga laruan at libro na inalis ang bawat bakas ng nakaraan. Ito ay hindi lamang isang pisikal na pagbabago, kundi isang paraan upang linisin ang masamang enerhiya at bumuo ng isang bagong simula. Bumuo rin si Rick ng isang koponan ng mga profesional na tutulong kay Lino sa kanyang paghilom. Isang pediatrician na patuloy na nagbabantay sa kanyang pisikal na kalusugan. Isang child psychologist na patuloy na gumagabay sa kanyang emosyonal na paghilom. At isang play therapist na tumutulong kay Lino na ipahayag ang kanyang mga damdamin sa pamamagitan ng paglalaro. Ang bawat therapist ay maingat na pinili, tinitiyak na ang kanilang puso ay nasa tamang lugar at ang kanilang diskarte ay malumanay at may pagmamahal. Ang proseso ng paghilom ay mabagal, ngunit unti-unti. Sa simula, si Lino ay tahimik pa rin, madalas na malungkot at madalas na nakatitig sa kawalan. Ngunit si Rick ay matiyaga. Araw-araw, mag-uusap sila. Hindi pinipilit si Lino na magkwento, ngunit naroon lang para makinig. Magkasama silang pumupunta sa parke, naglalakad sa tabing dagat, nagpapalipad ng saranggola. Ang bawat simpleng sandali ay naging isang mahalagang paghilom. Naalala ni Rick ang pagmamahal ni Lino sa mga puno, sa mga halaman. Isang umaga, dinala niya si Lino sa likod bahay, kung saan may malawak na espasyo. Lino, sabi ni Rick, ang kanyang boses ay malumanay. Alam mo ba, ang mga puno ay kailangan din ng pagmamahal. Gusto mo bang magtanim tayo ng sarili nating puno? Ang mga mata ni Lino ay lumiwanag. Puno. Anong puno, Daddy? Isang puno ng mangga. Dito, ito ang iyong sariling puno. Aalagaan natin ito. Sa tulong ni Rick,
Nagtanim si Lino ng isang maliit na punla ng mangga. Ang maliliit na kamay ni Lino ay maingat na naglagay ng lupa sa paligid ng punla. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Ang aktibidad na ito ay naging simbolo ng kanilang bagong simula. Ang pagtatanim ng isang bagay na lalago, isang bagay na magbibigay ng bunga, isang bagay na puno ng buhay. Dahan-dahan, bumalik ang ngiti sa labi ni Lino. Minsan, makikita siya ni Rick na tumatakbo sa loob ng bahay, tumatawa ng malakas. Maglalalaro sila ng tagutaguan at sa bawat pagkakataon, sisiguraduhin ni Rick na maririnig ni Lino ang kanyang boses, na naroon lang siya. Ang takot na dulot ng laro ni Serena ay unti-unting napapalitan ng kagalakan ng tunay na paglalaro. Natuto si Rick na maging mas maingat, mas mapagmasid. Ang kanyang tiwala ay hindi na madaling ibigay, ngunit ngayon, ang tiwalang iyon ay ibinigay ng buong puso sa kanyang anak. Si Lino ang kanyang unahin, ang kanyang inspirasyon, ang kanyang dahilan upang maging isang mas mabuting tao. Para kay Manang Rosa, ang kanyang bayani, ginawa ni Rick ang lahat upang matiyak ang kanyang kinabukasan. Bumili siya ng isang maliit na bahay sa probinsya, malapit sa kanyang mga kamag-anak, at tinitiyak na mayroon siyang sapat na pensyon upang magkaroon ng komportabling buhay. Ngunit si Manang Rosa ay hindi umalis sa piling nila. "Rick," sabi niya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. "Ang bahay na ito ay ang aking tahanan. Hindi ko iiwan si Lino." At kaya, si Manang Rosa ay nanatili, isang mahalagang bahagi ng kanilang pamilya, isang anghel na nagbabantay, isang matandang babae na ang kanyang pagmamahal ay tila walang hanggan. Isang araw ng Sabado, ang araw ay sumisikat ng maliwanag sa hardin ng Valenzuela. Si Rick at Lino ay nakaupo sa ilalim ng maliit na puno ng mangga na kanilang itinanim. Lumaki na ito ng kaunti. Ang mga dahon nito ay luntian at sariwa. Si Lino ay nakaupo sa kandungan ni Rick, nagbabasa ng isang libro tungkol sa mga hayop. Ang kanyang tawa ay malinaw at maligaya, hindi na sinasapawan ng tunog ng monitor o ng mga bulong ng takot. Tumingin si Lino kay Rick. Ang kanyang mga mata ay inosente at puno ng kagalakan. "Daddy," sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. "Pwede pa po ba tayong magtanim ng plum tree? Gusto ko po, Daddy. Maraming puno." Ngumiti si Rick. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal at kapayapaan. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang anak. "Siyempre, anak ko. Magtatanim tayo ng buong hardin. Isang malaking hardin na puno ng mga puno, mga bulaklak, mga gulay. Para sa atin lang. Sa atin lang, anak." Ang mga salita ay tila bumubulong sa hangin, nagdadala ng pangako ng isang bagong simula. Ang tunog ng monitor sa ospital ay isang malabong alaala na lamang. Ang tawa ni Lino ang naging musika sa kanilang buhay. Ang hininga ni Rick ay naging mas malinaw at magaan. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang bagyo, natagpuan nila ang kanilang kapayapaan. Ang kanilang paglalakbay sa paghilom ay mahaba pa, ngunit ngayon, alam ni Rick na hawak niya ang kanyang anak at ang kanilang mga puso ay puno ng pag-asa, gaya ng mga binhi na kanilang itinatanim sa hardin. Mga binhi ng pag-asa. Ilang taon na ang lumipas mula nang huling sumikat ang araw sa kanilang hardin, mula nang muling maramdaman ni Rick ang kalayaan sa bawat paghinga. Si Lino, na noon ay 6 na taong gulang pa lamang, ay ngayoy isang binatilyo na 12 taong gulang. Ang kanyang mga mata, na minsan ay puno ng takot at kalungkutan, ay ngayoy nagniningning sa kislap ng kuryosidad at kagalakan. Matangkad na siya, may payat na pangangatawan na nagpapahiwatig ng kanyang pagiging aktibo, at ang kanyang isip ay kasing talas ng anumang matututunan. Nakakakita pa rin si Rick ng mga bakas ng nakaraan sa mga sandali ng pag-iisip ni Lino, sa isang iglap na pagiging malungkot kapag mayroong hindi inaasahang ingay o pagbabago sa paligid. Ngunit ang mga sugat na yon, bagaman hindi nakikita,
ay hindi na nagpapapigil sa kanyang paglaki at pagiging masaya. Ang hardin na kanilang itinanim ay lumago na rin. Ang punla ng mangga ay nasinglaki na ng isang bata. Ang mga dahon nito ay siksik at luntian. At sa bawat tag-init, nagbibigay ito ng matatamis na bunga. Sa ilalim ng lilim nito, madalas na matatagpuan si Lino, nagbabasa ng libro, nagpipinta, o kaya'y nakikipaglaro sa kanyang aso, si Brownie, isang asong alaga na ibinigay ni Rick sa kanya upang magkaroon ng kasama at karamay. Si Lino ay matalino, aktibo, at puno ng buhay. Ang kanyang mga grado sa paaralan ay mataas. At mahusay siya sa mga sports, lalo na sa chess. Ang kanyang mga kaibigan ay madalas na bumibisita. At ang mansyon, na minsan ay puno ng katahimikan at kalungkutan, ay ngayoy puno ng tawanan at ingay ng mga bata. Si Lino ay natuto ng humarap sa kanyang nakaraan, hindi upang kalimutan, kundi upang maging mas malakas at mas matatag. Si Rick, sa kabilang banda, ay naging isang ganap na naiibang ama. Hindi na siya ang workaholic na tycoon na laging abala sa mga proyekto at negosyo. Bagaman, nananatili siyang mayaman at may impluensya, ang kanyang prioridad ay nagbago. Ang kanyang opisina ay naging isang lugar kung saan siya nagtatrabaho ng may layunin, hindi lamang para sa kayamanan, kundi para sa mas malaking adhikain. Binuo niya ang Lino's Hope Foundation, isang non-profit organization na nakatuon sa pagtulong sa mga batang biktima ng pang-aabuso. Ginamit niya ang kanyang koneksyon at kayamanan upang magbigay ng legal assistance, psychological counseling, at ligtas na tirahan para sa mga batang kailangan ng tulong. Sa bawat press conference, hindi na siya nagsasalita tungkol sa kanyang mga proyekto sa real estate, kundi tungkol sa kahalagahan ng pagprotekta sa mga bata. Ang kanyang boses, na minsan ay puno ng pighati, ay ngayoy puno ng pag-asa at determinasyon. Ang bawat bata ay may karapatan sa isang ligtas at mapagmahal na tahanan. Ang kanyang laging sinasabi. Ang bawat bata ay may karapatang lumaki nang walang takot. Ang kanyang pagbabago ay hindi lamang nakikita sa kanyang mga salita, kundi sa kanyang mga gawa. Madalas siyang bumisita sa mga shelter ng mga bata, nakikipag-usap sa kanila, at binibigyan sila ng pag-asa. Si Manang Rosa, na nanatili sa kanilang tahanan bilang mahalagang miyembro ng pamilya, ay laging kasama niya. Isang matandang babae na ang kanyang pagmamahal at karanasan ay naging inspirasyon din para sa marami. Isang hapon, habang nagtatanim si Rick ng bagong punla ng santol sa hardin, merong dahan-dahang lumapit sa kanya. Si Clara. Nakilala niya si Clara sa isa sa mga fundraising event para sa Lino's Hope Foundation. Si Clara ay isang social worker, isang babaeng may malalim na pag-unawa sa mga kalungkutan ng buhay at may puso na puno ng malasakit. Hindi siya ang uri ng babaeng mahilig sa publisidad o sa mga mamahaling bagay. Simple siya, may ngiti na nagbibigay ng kapayapaan at mga mata na puno ng pag-intindi. Sa simula, ang kanilang relasyon ay propesyonal lamang, ngunit unti-unting lumalim. Hindi siya nagmamadali na maging bahagi ng buhay ni Rick o ni Lino. Naroon lang siya, nakikinig, nagbibigay ng payo, nagpapakita ng tunay na pagmamalasakit. Si Lino ay mabilis na nakagaanan ng loob si Clara. Hindi siya pilit na maging ina o pamilya, ngunit ang kanyang presensya ay nagbibigay ng kaginhawaan. Madalas siyang nakikitang nakikipaglaro kay Lino sa hardin, nagbabasa ng libro sa kanya, o kaya'y nakikipag-usap tungkol sa kanyang mga pangarap. Para kay Rick, si Clara ay hindi isang kapalit, kundi isang bagong liwanag, isang pagpapatunay na ang tiwala ay maaring muling itayo, at ang pag-ibig sa kanyang pinakapuri nitong anyo ay naghihintay. Ang kwentong ito ay nilikha ni Inday Andrea. Huwag kopyahin o gamitin muli ang audio o kwentong ito upang matiyak ang karapatang ari. Ang balita tungkol kay Serena ay dahan-dahang nawala sa mga pahina ng balita.
Siya ay nanatili sa bilangguan. Ang kanyang pangalan ay naging isang anino na lamang sa nakaraan. Para kay Rick, ang pagpapatawad ay hindi kailanman naging isang opsyon. Hindi niya kayang patawarin ang ginawa ni Serena kay Lino. Ngunit natuto siya na buksan ang kanyang puso mula sa galit at puot. Hindi niya pinahintulutan na ang nakaraan ay makapagpabigat sa kanyang kasalukuyan at kinabukasan. Ang kanyang pagtuon ay nasa kapakanan ni Lino sa pagtitiyak na ang kanyang anak ay lumaki ng may pagmamahal at seguridad. Isang hapon, habang papalubog na ang araw, sina Rick at Lino ay magkasamang nakaupo sa duyan sa ilalim ng lumalaking puno ng mangga sa hardin. Ang hangin ay malumanay, nagdadala ng amoy ng mga bulaklak at ng malalayong tunog ng alon mula sa Manila Bay. Si Lino ay nakasandal sa balikat ni Rick. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kamay ng kanyang ama. "Daddy," sabi ni Lino, ang kanyang boses ay malambing. "Gabi na po, maganda ang sunset." "Oo, anak," sagot ni Rick, hinahalikan ang buhok ng kanyang anak. "Napakamahalaga ng bawat sunset, Lino. Pero alam mo ba kung ano ang pinakamahalaga sa lahat?" Tumingin si Lino sa kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay puno ng kislap. Ang isang malawak na ngiti ay lumabas sa kanyang mga labi. Ang makasama si Daddy at magtanim ng maraming puno ng mangga. Ngumiti si Rick. Ang kanyang puso ay puno ng matinding pagmamahal. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Lino. Ramdam ang init at buhay na dumadaloy mula sa kanyang anak. "Tama ka, anak ko. At ang maging ligtas, ang maging mahal, iyon ang pinakamahalaga." Ang tunog ng mga alon mula sa malayo ay tila isang oyayi. Naghuhugas ng lahat ng masasamang alaala. Nagiiwan lamang ng kapayapaan, pag-asa at walang hanggang pag-ibig. Ang hardin, na puno ng mga puno na kanilang itinanim, ay naging simbolo ng kanilang muling nabuhay na pamilya. Isang lugar kung saan ang bawat binhi ng pag-asa ay lumago at namumunga. At sa gitna ng lahat ng yon, si Rick at Lino ay magkasama. Handa na harapin ang anumang kinabukasan, basta't magkasama sila at puno ng pagmamahal.